Sir, do we really need to wait the PVP memo before we receive our July and August salary? When kaya mag-release ng PVP memo? It's September na din po kasi. I'm not yet included in the payroll, newly hired po. Thank you and God bless. Madalas pong pinoproblema ng mga newly hired personnel ng DepEd, ito pong sahod sa panahon ng school break. No? Kung kailan yung sahod nila ay nakadepende sa kung ilang araw ang kanilang nakuha or na-earn na proportional vacation pay days or PVP days. Ang sahod kasi kapag school break ay nakadepende sa naging service din po ninyo sa isang school year. No? So kung kayo ay na-hire sa kalagitnaan na ng isang school year, so it follows na talagang hindi kumpleto ang PVP days ninyo. So hindi din kumpleto yung magiging sahod ninyo during school break. So depende po kasi yung treatment niyan at yung implementation doon po sa inyong division o kaya ay sa inyong pong PSU. No? May mga ibang teachers tayo sa ibang divisions na tumanggap ng sahod for the month of July. Okay? Pero doon sa August ay hindi po sila nakatanggap ng sahod. Ang reason po dyan is because the moment na you were hired sa DepEd until July 7, okay? The moment na kayo ay na-hire, let's say January 2023 or February 2023 until July 7, yun po yung service ninyo sa previous school year. So yung days of service ninyo sa school year na yon ay mayroon na po yung na-earn na PVP days na magagamit as sahod ninyo during school break. So kaya yung ibang mga division offices, ibang PSU ay binigyan ng sahod yung teachers nila sa month of July kasi alam nila na yung July 8 to 31 which was under the PVP days ay tila mayroon namang na-earn na PVP days ang guro mula nung siya na-hire. No? So parang from the date of hiring until July 7, yung PVP days na nakuha niya doon, yun ang ginamit na pangsahod niya for July 8 to 31 na under din sa PVP. Pagdating ng August ay tinanggal sila sa payroll kasi ang assumption ay kapag bibigyan sila ng sahod sa August, talagang mag-overpayment na sila. No, sobra-sobra na yung natanggap nila kasi yung August 1 to 28 ay covered siya ng PVP. No, 29 to 31 lang yung hindi covered ng PVP. So ang ginawa ay tinanggal sila sa payroll sa month of August. Okay? Para at least pagdating ngayon ng PVP memo, yung PVP ratio kapag nakwinta, no, pwede na yung naibigay na sa kanila for the month of July ay kulang, bibigyan na lang sila ng PVP payment doon sa kulang. Pero if ever sobra yung naging sahod sa kanila for the month of July, maliit na lang yung maging deduction nila in the following months as PVP overpayment dahil hindi sila binigyan ng sahod sa August. Okay? So, kung bibigyan kasi sila ng sahod sa August, napakalaki ng magiging PVP overpayment nila in the following months. So, hindi din po siya maganda. So, yung iba naman, ang ginawa, katulad dito sa nangyari sa ating sender, ay, hindi pa kasi siya included sa payroll, no? Kaya, siguro, yung kanya pong claim for the month of July ay July 1 to 7 lamang. Okay? Yung July 8, ay depende na sa kanya nakuhang PVP days, no? So separate siya yung pag-process ng kanyang PVP. And of course, yung PVP na yon will be dependent on the PVP ratio na ilalabas ng DepEd. Noong nagdaang taon, yung PVP ratio ay nangyari po siya, I guess September na, no? Basta after na, ilang days after sa start ng school year. So, kinakailangan kasi na makapag-start muna yung school year para sigurado tayo doon sa last day ng PVP days. No? Para pag-compute yun, kung ilang araw yung dapat na ma-earn na PVP. So, dapat nakapag-start na lang klase para sure na yung end ng
PVP period. So hindi din po kasi natin hawak no yung DepEd Central Office kung anong petsa o kailan sila makapag-release ng memo tungkol doon sa PVP ratio. Kaya po yung mga division offices na dependent dito ay wala pa rin pong maging action sa ngayon dahil waiting pa doon sa ratio na yon. The moment na lalabas yung ratio na yon from DepEd Central Office ay pwede na makompute no kung ilan ba talaga yung PVP days na nakuha ng isang guro. Doon sa mga hindi nabigyan ng sahod during the school break sa July and August, of course, yung division ninyo ay makapag-process na kung ilan yung PVP days na nakuha ninyo at babayaran kayo. No, pero yung mga nabigyan, nakapagbigay ng sahod for the month of July, ay pwede din po nila makompute kung sapat na ba yung naibigay nila na sahod from July 8 to 31 or kung ito po ba ay sobra. So, mayroong deduction in the future. Kung kulang naman, mayroong idadagdag na payments ang inyo pong division. So, sa ngayon, ang nagiging nangyayari is inaabangan at hinihintay lang no kung kailan ilalabas ng DepEd Central Office yung DepEd memorandum tungkol doon sa PVP ratio. At hindi po tayo sigurado no kung kailan yun lalabas no. So we are just praying na labas na siya kaagad nang sa ganun hindi na po ma-prolong yung pag-aabang at paghihintay ng mga apektadong mga teachers.